Bojidi. I will immediately call for his resignation as he. Okay, I will immediately call for his resignation since he is very close to Speaker Romualdez and to former Speaker Romualdez and to President Marcos. It comes to question whether or not his proposed 2026, his plan for the 2026 budget will be beneficial to the Filipino people, or whether or not they will serve the interests of former Speaker Romualdez and President Marcos. Since when the flood control issue erupted, Speaker Bojidi, who was a deputy speaker during the time, has been very silent about all the criticisms involving Romualdez and Saldico. So there's a very big possibility that he will also be involved he's also involved in the issues involving the previous, not in the previous budget, but in the issues involving the protection of Saldico and Romualdez. Sir, kung magre-resign siya, sino ang papan? We will see. There's always a new chance for hope whenever a speaker resigns, especially one involved in so much corruption as Speaker Romualdez. Speaker Bojidi is not the hope that the Filipino people are looking for, and based on the public reactions as we can see, people do not trust Bojidi with the 2026 budget. People see him as a new Romualdez. Si Representative Kiko Barzaga nanawagan kay House Speaker Bojidi na magbitiw sa puwesto. Ayon kay Barzaga, kailangan ng bagong liderato para sa mas maayos na pamamalakad sa Kamara. Reaction by PH. Ayan po, magandang araw mga ka-reaction by. So ako po si Reaction by, no? Ito po, pag-uusapan po natin at i-comment nyo po sa comment section. Sabay-sabay po nating panoorin itong video ito na in-upload po ni Katinig. Ayan, hiramin po natin ang kanyang video o uploads, no? Ito po patungkol kay Sandro Marcos at kay Representative Kiko Barzaga na ang binansagang meow 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 meow. Ito po kasi ang lakas mang asar. Parang nagkita po ito si Sandro Marcos sa mismong sa House of Representatives at ay kinumusta naman niya. Kinumusta lang po. Pero abangan nyo po, no, kung anong mangyayari. Ayan. So ito na po, yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, ha? Ayan po. So ito na po, ipasok na po natin. Hindi po nakasagot si Representative Sandro Marcos, anak po ng Pangulong Bongbong Marcos, sa isang tanong po ng kapwa niya congressman dyan sa House of Representatives. Yung tanong kasi nung nasabing congressman, tungkol sa tsuhin ni Representative Sandro Marcos. Tanungin mo ba naman, kamusta na po ang tsuhin nyo na may kaso? Tapos, makikita sa video na talagang binaliwala lang ni Sandro Marcos. Hindi sinagot. Tapos, nag-iba lang ng tingin, nag-iba lang ng kinausap. Pero makikita sa video na kinamayan niya muna nung una, yung congressman, at nung tinanong na, hindi na pinansin. Mabuti pa, panoorin na natin yung nasabing video. Makikita nyo po sa screen, sabay-sabay nating panoorin. Yun, no? Nakatapos lang ng DOJ hearing. Yan. Yan mo? Napupuntahan niya. Sandro Marcos. Yan. Sabi natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tita Romualdez mo? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Ayun. Nako. Nagalit na si Nako. Rep Garin. Ayan po Oo, si... nakita ninyo. Nung una, pinansin pa, di ba? Binati pa, Good afternoon, Kiko. Nung tinanong na, kamusta na yung kaso? Not knowing what's going on in my business. That's what keeps me up at night. The fact that we run on Monday.com and that it takes our day-to-day. Hindi na nakasagot. Tapos biglang umentrada si Representative Garin. Tapos kung ano-ano pinagsasabi. Halatang iniiwas ni Garin yung si Sandro Marcos dito kay Barzaga kasi dyan sa Congress po, sa House of Representatives, kilala na itong si Barzaga na talagang isa sa mga numero 1 na tumutuligsa sa mga Marcos at especially dyan sa former House Speaker Martin Romualdez
pati kay Zaldico. Kasi mga kababayan, alam naman natin na si Romualdez pati si Zaldico, yan ang dalawang maugong na pangalan na di umano'y mastermind daw o yung pinanggalingan ng anomalya ng flood control projects. Ngayon, ilang beses nang nabanggit yung mga pangalan ng dalawang yan sa mga hearing, sa mga pagdinig, pero hindi pa rin naiimbitahan kahit isang beses sa anumang komite na nagsasagawa ng investigasyon sa flood control projects. Kaya siguro itong si Congressman Kiko Barzaga, yamot na rin. Mauunawaan naman natin kasi tayo man din mga kababayan. Sa sarili natin, gustong-gusto na nating makita si Romualdez pati si Ko na nasa halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee o kahit man lang dyan sa House of Representatives sa ginawa nilang komite na mag-iimbestiga sa flood control na humarap na kayo. Kaso hindi nga natin makita na iniimbitahan. Kaya doon nagkaroon ng spekulasyon na talagang pinoprotektahan yang si Romualdez pati si Ko. Sa gigil siguro ni Kiko Barzaga, may pagkakataon na siyang puntahan si Sandro. O sige, diretsahan dito, harap-harapan, tinanong na. Kamusta yung tsuhin mong may kaso? Biglang bumaling ng ibang direksyon yung paningin ni Sandro Nung una, talagang binati niya, "Good afternoon, Kiko." Talagang yung aura niya matindi Biglang nag-zero aura nung tinanong na yung tsuhin. Alam niyo mga kababayan, kahit man lang sagutin mo, kung ako nasa sitwasyon ni Sandro, hindi mo na dapat binaliwala Kasi mahahalata ng taong bayan na para bagang, ba't di ka makasagot? Tamo yung ginawa ni Barzaga ng dulo nung hindi sumagot. Ba't di makasagot? Takot sumagot, biglang hinarangan ni Garin. Kasi, yun naman talaga yun. Mahahalata kang guilty doon. Kung ang ginawa nilang sana ni Representative Sandro, anong kaso pinagsasasabi mo? Diba, kahit man lang nagbigay siya ng pahayag, anong kaso wala pa namang kaso. Diba? Puro speculations lang naman ng meron ngayon. Tignan natin sa investigasyon. Hayaan nating ang lumabas kung ano yung resulta ng pag-iimbestiga. Kahit man lang ganun sana, para man lang hindi mahalata, diba? Kaso talagang inignore Wala, na-corner siya na-corner. Di po ba? Ano yung mahahalata ngayon ng taong bayan dyan? Na ikaw ay iwas sa tanong. Di po ba? Pero ikaw ay isa sa mga kilala na talagang bumuboses sa taong bayan. Tapos pagdating sa tsuhin mo, tinanong ka, hindi ka makasagot. Ano yung ginawa ngayon ni Congressman Kiko Barzaga? Pagkatapos niyang tanungin niya, nag-post ulit yan. Pagkatapos ng post niya sa video na yan. Tignan niyo yung post niya sa kanyang official page. Baka next year na ako magtatanong sa budget hearing. Galit pa si Kong Sandro Marcos. Di ako papayagan mag-question ng 2026 budget. Ito pa yung isa sa mga latest. Ayan, makikita nyo, naka color blue pa yung pangalan ni Sandro, meaning tinag niya yung page o yung account ni Sandro Marcos. Ang sabi naman ni Barzaga, "Sandro Marcos, kinakamusta ko lang Tito Romualdez mo dahil nabalitaan ko may kaso raw siya. Huwag ka na magalit, please." Ang tindi ng reaction 54,000 Yung nag-share, 1.6k shares Talagang viral. Diyan nakilala ngayon nitong mga nakaraang araw, si Congressman Kiko Barzaga. Ito pong si Congressman Kiko ay siya po ay representative, kung di kami nagkakamali, sa 4th District ng Cavite. At talagang nakilala siya, kinagiliwan siya ng netizen dahil sa napakatapang at tahasan niyang pambabatikos. Talagang nag-name drop siya. Dito nga kay Romualdez, kay Zaldico, kahit sa mga Marcos. Nine-name drop niya yung mga yan. Hindi siya nag-sugarcoat, hindi siya nag-filter. Yan ang nagustuhan ng taong bayan sa kanya. Kaso meron ding kritiko. Halimbawa, sa Congress na lang, sa House of Representatives na lang, sinasabihan siya na may mental illness daw. Ang totoo, ito lang, dumaan na araw, may balita na meron siyang kakasuhan na kapwa niya congressman. Hindi naman kakasuhan, sasampahan niya ng ethical complaint sapagkat sinabihan siyang may mental illness. Yan din ang bati ko sa kanya ng mga kritiko niya. Ni Barzaga, meron daw siyang mental disorder kasi hindi raw congressman kung kumilos. Siguro sa kanila na yun.
Pero kasi sa parte natin, nauunawaan natin si Barzaga na nakakagigil eh. Di po ba? Halata naman ng ilang beses nang nababanggit ang pangalan ni Romualdez, pati Nico, kung wala silang kasalanan, ba't hindi sila humarap sa mga investigasyon? Halimbawa, si Jinggoy, si Villanueva, niname drop sila ni Bryce Hernandez na sila raw ay tumatanggap ng porsyento. Anong ginawa ni Jinggoy, pati ni Villanueva? Eh talagang nagpupursige silang linisin ng pangalan nila. Humaharap talaga sila sa mga sesyon. Oo, talagang nakita ko pa nga, nagpunta pa sila sa ICI kanina eh. Oo. Kaninang umagang alam ko, pumunta sila sa ICI si Senador Jinggoy at saka si Senador Joel Villanueva. Sila po ay pumunta sa ICI para talagang gusto nilang linisin ang kanilang pangalan. Hindi po sila nagtatago. Yun po ang kagandahan ng ating mga naakusahang senador, no? Ang mahirap lang po dyan, bakit kagad po na freeze po ang kanilang mga account? Yun. Na freeze po kagad ang mga nabanggit na pangalan ni Bryce Hernandez na mga senador, samantalang pong yung mga nabanggit na pangalan ng dalawang matataas dyan, hindi pa po napapraise yung mga ano po nila, mga account. Pero kung, ewan ko lang correct me kung mali po ako, ang pagkakaalam ko, hindi pa po na ano po yun, na freeze yung account ng mga Congressman Martin Romualdez at saka si Congressman Saldico. Yan. Bakit nauna pa yung mga senador na freeze ang account? Yan ang nakakapagtaka. At sabi nga ni Katinig, bakit hindi pa nila napapatawag? Samantalang ang dami ng mga taong nagagalit at alam na mga tao na sila ay involved dyan sa mga insertion. Pero kung hindi man sila involved, ba't di nila harapin? Simple lang, kagaya ni na Senador Joel Villanueva, Senador Estrada, hinaharap po nila. Kaya alam nila, talagang kahit siguro hindi natin alam, no? Hindi natin pwedeng husgahan kung tama sila o talagang totoo. Wala tayong ano doon. Pero hinaharap po nila. Bakit yung dalawang binanggit na pangalan? Bakit po ayaw nilang harapin yan? Ayaw nila patawag. Ayan. Pero ang pagkakaano ko po yan, ang pagkakaalam ko, ang alam ko, kaya hindi pa po pinapatawag yan. Narinig ko lang ko kay Senador Lacson, no? Sa isang interview sa mainstream media na may ano sila, patakaran daw yan ng mga mambabatas, no? Or kaugalian, parang ganun. Narinig ko lang ngayon. At saka yung sa naman kay Kiko Barzaga, si Representative Kiko, yung nag-file po siya ng ethics complaint labang kay Deputy Representative Puno. So kilala niyo po 'yan. Appointed po siguro 'yon ni Martin Romualdez, ano? Yan. So konting alaman lang po 'yun. Yun lang po ang nalalaman ko so far sa nangyayari diyan sa investigasyon. So ito po mga kareaksyon, pasok po natin yung kay Senador Lacson na hindi proper tong mag-send daw ng invitation kina Saldi at Martin Romualdez. Wala akong nakita. Sir, si Saldi ko, ipapatawag din ba? May interparliamentary courtesy. He's still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Or against tradition. Sir, ganito kasi also yung allegations against him.
Well, regardless, kasi yan ang tradisyon eh. Dinatnan na namin yan dito. At talagang pinatutunayan nila, hindi, wala kaming kinalaman dyan. Eh si Romualdez Patísico, wala. As in zero. Tapos sa mga investigasyon pa ng mga komite, halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan na sila ng Diskaya. Yan ang nagtataka tayo, bakit hindi man lang maipatawag para investigahan? O matanong? Pinatawag na sila ng mga Diskaya eh. Pinangalanan na sila ng mga Diskaya, hindi man lang ipatawag ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Anong meron? Di po ba? Anong meron? Oh. Meron pang isang nakakatawang video yan. Si Barzaga na talagang tinutuligsa niya, kitang-kita at talagang lantaran si Romualdez, pati yung bagong House Speaker na pumalit kay Romualdez. Ito pong video na ito, as of September 24, 8 p.m. po, meron ng 41,000 reactions at 857,000 views. Ang laki. Na ang caption, House of Crocs. Oh. Panoorin at pakinggang mabuti kung sino ang tinutukoy ni Barzaga sa video na ito. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas. Boses niya na yan, di ba, Romualdez? The House of Representatives, Faustino Boji D. Yan. III will now address the body. Di ba? Pinakita sa video yung transition ng pagpapalit ng House of Speaker mula kay Martin Romualdez na dito sa video na ito inilarawan ni Barzaga na buhayang malaki na nakabarong. Tapos nakalapat yung isa sa mga bahagi ng speech ni Romualdez sa kanyang pagbibitiw. Pagkaalis nung matabang buhaya, maririnig yung boses ni Sandro Marcos, ipinakilala yung bagong House Speaker na si Faustino D. Sabay pasok ng payat na buhaya na nakabarong. Ganyan kalakas ang loob nitong si Congressman Kiko Barzaga. Mararamdaman mo yung gigil niya, yung galit niya na kung hindi kayo madadaan, kung pinagtatakpan kayo ng mga kapwa niya politiko dito, sige, titirahin ko kayo harap-harapan. Hindi ako mangingimi, hindi ako tatahimik. Siguro pinaninindigan niya lang yung bilang representative ng 4th District ng Cavite. Sabihin na natin ng buong Pilipinas, yun ang boses ng mamamayang Pilipino, gigil na rin siya. Kumbaga, tao rin naman ako, mamamayan din naman ako ng Pilipinas. So, iboboses na rin ako. Diba? Lalo't ako'y representative. May karapatan din naman siguro akong bumoses. Ngayon, yan ang tinik sa lalamunan ng mga politiko na ang pinagtatakpan, yung dalawang congressman na ngayon ay ugong na ugong ang pangalan na nadadawit dyan sa flood control projects anomaly. Kung di rin ako nagkakamali, yan si Kiko Barzaga ang isa sana sa gustong maipalit na House Speaker ni Congressman Paulo Marcoleta. Pakinggan natin mabuti itong naging pahayag ni Congressman Paulo Marcoleta sa kanyang naging speech nung botohan nung nakaraang nagkaroon ng palitan ng House Speaker ng House of Representatives. Ito po. My vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kaya si Toby, pwede rin yun. Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barzaga. Ayun. But since they are not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change. Yun. Institutional Tama yun. reforms. Not just cosmetic changes. Nako, tama yun. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam Speaker. We will proceed with the election. Ayan. Diyan siya pinutol. Pinutol yung speech ni Kong Paulo dyan. Kasi daw, hindi naman daw dapat mag-speech kasi botohan lang. Ayan po. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan. At mag-like, mag-share at pindutin niyo na rin po yung notification bell. Ayan. Lang naman daw. Well, pinapaliwanag lang naman ni Kong Paulo Marcoleta yung kung bakit siya nag-abstain. Sabi niya nga, kung iboboto niya sana si Duke, yung Congressman Duke Franco ba yun? Kung di ako nagkakamali ng dinig, o di kaya si Frasco. Congressman Toby, o di kaya si Kiko Barzaga. Siguro, ang insights ni Congressman Paulo Marcoleta kay Barzaga, may pangil, may lakas ng loob.
harap-harapan na talagang bahala kayo, sasagasaan ko yung mga dapat na mapapanagot o imbestigahan. Walang sino-sino dito sapagkat ako ang boses ng tao. Siguro ganun ang pananaw niya kay Kiko. Nakikitaan niya ng potensyal dun sa sinasabi ni Kong Paulo na reform sa kabuuan ng House of Representative, hindi yung pang-cosmetics lang o yung para bagang masabing nagkaroon lang ng reforma, ng pagbabago, tapos balik na naman sa dating sistema. Di po ba? Pero dito nakikita natin si Barzaga, yung tapang niya galing sa gigil. Yung tapang niya galing sa pagkadismaya niya sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Tayo man din mga kababayan bilang mga tao, siguro kung tayo nasa kalagayan ni Kiko Barzaga, nagigil na, tapos parang nagkakaroon pa ng takipan, kampihan, baka harap-harapan din natin silang babatikusin. Harap-harapan din natin silang questionin, tatanungin. Bagay na ginagawa rin ni Senator Rodante Marcoleta. Diba ganun din naman si Senator Rodante Marcoleta kung questionin niya sila Soto, sila Lacson, kahit na opinion, talagang hindi niya pinapalagpas. Yun ang nakikita natin dito kay Kiko Barzaga. Magantabay pa tayo sa mga pahaging at napakalakas na panama at batikos ni Congressman Kiko Barzaga sa mga susunod pang mga araw. So yan po, napanood natin ang upload ni Katinig, no? So sana po nagustuhan niyo po ang ating uploads ngayon. Abangan po natin ang mga mangyayari kay Representative Kiko Barzaga, si alias Meow Meow. Napagalitan pa siya ng kanyang nanay, no? Sino po ang nanay niya sa Kongreso, sa Kamara? Siyempre, ang nanay po ni Representative Meow Meow si Representative Garin. Ayan po, siya po talaga ang niya parang nanay ang turing niya doon sa kanya at saka anak naman. Kaya ganun lang po ang ni Representative Garin po, no? So sana po sa susunod may maganda po nating balita tungkol po kay Representative Meow Meow, no? At maraming salamat po sa inyong panunood. God bless po.